ating lahat. Amin. Inaanyayahan ko po ang lahat na pumunta po dito sa unahan para po maano yung lahat ng upuan po. Wait lang. Yan. Good evening po ulit. Welcome po sa ating day 16 ng ating prayer and fasting. Thank you, Lord. Yung mga nandito po sa on-site, inaanyayahan ko po kayo na kumuha na po ng blue slip and yellow slip para po isulat ang inyong prayer items. At sa mga online naman po, pwede nyo pong i-post sa online live po natin yung ating mga prayer requests. At sa ating pong promise of the day na manggagaling sa John 14 verse 27, ang nakasad po dito ay, ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sangdibutan, ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Sa talata pong ito, ipinapadala po ng kapayapaan na ibinibigay ni Jesus ay hindi tulad ng kapayapaan dito sa atin sa mundo. Ang kapayapaan ng mundo ay panandalian lamang at nakadepende sa atin, sa ating mga sitwasyon. Ngunit ang kapayapaan ng Panginoon ay nagmumula sa Kanya at nananatili kahit may pagsubok man. Huwag ka magulumihanan sa iyong puso at huwag kang matakot. Kapag nagtitiwala tayo kay Jesus, pinupuno niya ang ating puso at buhay ng kapayapaan. Ano to? Inaanyayahan ko po si Pastor Rodelio para sa ating opening prayer po. Magandang gabi po. Tayo pong ay tumayo para po sa ating panalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Aming Diyos, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dinadakila ka namin. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. Wala kang katulad, aming Diyos. Ikaw ang Diyos na kahit kailan hindi kami iniiwan at hindi kami pinababayaan, Panginoon. Salamat po, salamat po. Maging doon sa mga ilang araw ng aming prayer and fasting, Panginoon, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pagsama mo, ang iyong banal na Espiritu, na patuloy naming nararanasan sa gabi-gabi ng aming pong pananalangin. Kaya ang aming pong patuloy na dalangin, Panginoon, ikaw po ang patuloy na sumama sa amin sa gabing ito, sa aming pong pagpapatuloy ng aming pong Day 16 ng aming prayer and fasting, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Aming Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Nilalapit po namin sa iyo patuloy ang aming bansa, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagkalinga mo sa aming bansa. Ang dalangin namin, Panginoon, despite po sa mga nangyayari sa aming bansa, magkaroon pa rin po ng maraming mga investor, Panginoon, ang aming bansa upang patuloy na ang aming ekonomiya ng Pilipinas ay lumago. At ikaw po ang magbibigay ng mga tamang na investor, Panginoon, sa bawat agency po ng aming gobyerno, Panginoon, mapanatili po ngayon yung kaayusan. Naranasan po namin, Panginoon, sa aming bansa ang mga hindi maayos na pamamalakad. Kaya po ang aming patuloy na dalangin, dinadalangin po namin ang aming presidente at maging yung mga cabinet members, yung aming po mga senador, congressman. Ang dalangin ko po, Lord, ikaw po ang patuloy na humipo sa puso ng bawat isa sa kanila, Panginoon. At sila po ay magkaroon ng malasakit, Panginoon,
sa aming pong bansang Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw po ang magko-cover sa kanila, doon po sa mga mambabatas na nag-e-expose ng mga katotohanan, Panginoon. Ingatan mo sila at ilayo mo po sila doon sa kapahamakan, Panginoon. Maging ang aming bayan ng Taytay, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang magpala sa aming bayan ng Taytay. Patuloy ka pong magpakahayag sa mga anak mo na nandito sa bayan ng Taytay, na sila po ay patuloy at magsikhay na ibahagi yung salita, Panginoon, upang ang aming mga kababayan, Panginoon, ay magkaroon din ng pagkakilala at pagkatakot sa iyo, aming Diyos. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, O Diyos. Dinadalangin din po namin, Panginoon, nagpapasalamat kami sa aming church, sa TMCC, na patuloy na inaakay kami, Panginoon, doon sa kalooban mo, Panginoon. Patuloy naming maranasan yung pangunguna mo sa bawat isa sa amin, sa mga workers, sa mga iba't ibang ministry, Panginoon. Maranasan nila ang kapangyarihan mo, Panginoon, at patuloy silang manghawakan sa iyo, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Maging sa aming prayer and fasting ngayon, sa mga itatayo mo po dito sa harapan, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng karunungan, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa kanila, Panginoon. Hindi po yung kahinaan nilang makita, kundi yung kapangyarihan mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po namin dinadalangin ang kalusugan ng bawat isa sa amin, Panginoon. At ngayon po, amin din pong inaalala at dinadalangin si Gio na ngayon po ay nasa emergency, Panginoon. At sinasabi na bumababa yung kanyang oxygen, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, sa isang hipo mo lang ay agad gagaling ang aming kapatid na ito, Panginoon. Nananampalataya po kami, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ngayon pa lang, Lord, alam ko kumikilos ka na, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, doon sa amin pong mga ministry na talaga pong na-amaze po ako, Panginoon, doon sa mga prayers ng mga kapatid. Pag po mayroong mga nagkakasakit, Panginoon, salamat po sa concern ng bawat isa. At sana po ito yung palagi naming magawa, Panginoon. Ang sabi mo nga po, love one another, pray for one another, Lord. Kaya po patuloy kaming nangahawakan, nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lahat ng bagay ay kaya mong gawin. Wala pong imposible sa iyo. Kine-claim po namin ang kagalingan ni Gio at maging yung kagalingan ng ibang mga kasama namin sa church na mayroong karamdaman. Patuloy din akong nagpapasalamat sa iyo personally, Panginoon, doon sa aking manugang na nakalabas na po ng ospital. Salamat po. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Sa amin pong pagpapatuloy ng aming prayer and fasting ngayon, Panginoon, amin pong patuloy na dalangin, Lord, ikaw po, ang iyong banal na Espiritu, ang patuloy na maranasan ng bawat isa. Ibinabalik po namin sa iyo, aming Diyos, ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Amen. Before po tayo mag-proceed po sa ating pagtetestimony, inaanyayahan ko po lahat ng Men on Fire na pumunta po dito sa harapan dahil sila daw po ay may song number. Yung mga tatay po natin, inaanyayahan ko po dito sa unahan. Yo.
Nagulat po ang Men on Fire kasi hindi yata namin alam na may song number kami ngayon. Lapit po. Pero mga naka-ano po yan, naka-uniforme.
Grabe naman po yun. Pati po si Pastor Glenn napapabirit. Ngayon po, dumako na po tayo sa ating testimony. Para po sa online, ini-encourage ko po kayo na ini-encourage po namin kayo na umattend or mag-comment sa ating live. Nandito naman po sa site. Ano po natin ang ating mga testimonies, papaalala lang po natin ng ABC or guide natin sa pag-share ng ating testimony. Ano po ulit yung A? Is accurate, brief, and Christ-center. May gusto po ba mag-testimony ngayong gabi? Kuya Kyle. Meron po ba? Sa Men's on Fire po, baka po meron gusto mag-testimony. Si Kuya Alex po. Magandang gabi po. Nagpapasalamat po kay Lord kasi yung prayer ko na last year na maayos po kaming magkakapatid, answered prayer na po. Medyo okay na po. Maging po yung prayer ko na dun sa property na ng namin magkakapatid, praying po na mag-pursue na po this month or next month. Yun po talaga pong yung prayer ko sa magkakapatid ko na magkaayos-ayos kami. Nung nasa abroad pa po ako noon, 2018, kaya po ako nakauwi ng 2018, namatay po yung mother ko. Ang huling message ko lang po doon sa eulogy namin magkakapatid, tinanong ko lang po sila, ano pa po ba yung nagbabind sa ating magkakapatid? Yung bang apelyido na lang o yung dugo natin na nananalaytay sa atin? Wala pong sumagot. Wala pong sumagot sa mga kapatid ko. Bali, sabi po nung isang nakausap ko, hindi ko po matandaan kung sino pong pastor yon. Pero may nakausap po akong pastor. Sabi po niya, pag-pray mo muna yung sarili mo bago yung mga kapatid mo. Kasi pag meron kang galit doon sa kapatid mo o kanino man, hindi, parang walang kwenta yung ginagawa mong pagsaserve. Siguro ilang taon ko po yung dinala. By God's grace po, okay na po kami ngayon. Praise be to God po. Amen. Meron pa po ba? Si Kuya Kyle? Sino pa po? Huwag po kayo mahiya. Si Kuya Kyle. Ayan, si Kuya Kyle daw po. Good evening po. Sige po, i-testimony ko na lang po yung nangyari nung Sunday. So, ano po yun? May pinuntahan po kaming concert kay Israel Houghton. Ayun po. So, ang kasama ko po may ibang mga kabataan. Ano lang po, nagtithank you po kay Jesus dun sa experience na yun. Naparanas po sa amin ilang mga youth na grabe po yung form ng worship dun sa lugar na yun. Yung pong feeling na yung revival, dun po sa, parang ang inano po niya dun is merong revival dun sa new generation ng mga, lalo po yung dun sa youth. So parang na-challenge po ako personally, na lalo pa pong isik si Lord. Tsaka po yung makinig pa po dun sa mga gusto niya pagawa sa akin yun. So, glory to God po dun sa experience na yun. Thank you, Kuya Kyle. Meron pa po ba? Yun. Sino po ba una? Ladies, girls daw po. Thank you po. Magpapasalamat lang po ako kasi
for giving me another year of my life. 57 years. Thank you po. Full of blessings, love, protection, and provision. Talagang tapat ang Diyos kapag ka naglingkod ka sa Kanya, di ka talaga niya pababayaan. Kaya nagpapasalamat to ako kasi maraming nag-greet, yung mga friends, family, M12, tsaka yung Baras team. Kaya salamat to at talagang papuri sa Panginoon, hindi kanya pababayaan. Thank you. Happy birthday po. Yan na lang, kailangan yata nakaharap. Good evening po. Yung aking testimony ay tamang-tama doon sa ating reflection question ngayon. No? Anong bahagi ng katawan mo yung kailangan ng kapayapaan daw? No? Yung pong tuhod ko kailangan rumelax dahil kusa nga pong tumitiklop. Kung naalala nyo nung day 1 ako yung MC, nung time ng testimony, hindi ako makababa katulad ng MC ngayon dahil tumitiklop yung tuhod ko. But God heals, prayer cures, through prayer God gives us hope, and through prayer God gives us wisdom. So nung gabi na yon, kinabukasan, God placed it in my heart na pag gabi ko kasi binabasa yung ating mga devotion chapters. No? Naisipan ko na lumuhod sa prayer. Hindi ko nga gagawin yun normally dahil masakit nga yung tuhod ko. So lumuhod ako. Tapos, tiniis ko lang. Tapos the following night, nung dito sa prayer and fasting, ang luwag ng pakiramdam ng tuhod ko. So sabi ko, ayun yata pala yung therapy. Kailangan to lumuhod sa panalangin. So ang ginawa ko, bukod sa pagpe-prayer na nakaluhod, habang binabasa yung chapter ng Leviticus, nakaluhod din ako. Hinabaan ko. So, napaka-practical, yung bine-baby mo na parte ng katawan mo na masakit dahil pinapaboran mo, yun pala, yun yung kailangan mo iluhod. And yun po, salamat sa Lord dahil ngayon meron na akong kasigasiga na mag-exercise dahil mas confident na ako sa aking tuhod, ipagbabike. Kaya salamat sa Panginoon. Sa third, ako na yata yung pangatlong magpapasalamat dahil sa aming baby Arco. Kung lagi niyo pong naririnig yung pangalan niya, kasi po, siya ay miracle at patuloy na pakikita ng Lord yung milagro sa pamamagitan ng batang ito. Salamat po sa Panginoon. Thank you po. Maraming salamat po sa pag... And si Lolo Ben po daw sunod. Napag-usapan namin na ngayon ay yung panalangin. Malaki po yung isang gabi nung aking manalangin nag-reveal sa akin. Kasi nakarinig ako ng isang komento sa radyo na sabi, pagka tayo na nanalangin, tayo nagsasalita. Hanggang sa matapos, Amen. Pero bakit hindi rin natin bigyan pagkakataon na manahimik? Dinggin ang salita ng Diyos, ng salita niya, paano siya mangungusap sa atin. Vice versa, ang ibig sabihin. Ginawa ko po nung nagising ako ng daling araw, ako'y nanangin. Tapos, hiniling ko po sa kanya na, ano yung gusto mo sa akin? Nanahimik ako. Tapos, nag-reveal siya sa akin. Dahil ako ay lagi nananalangin. Hindi ko siya binigyan pagkakataon na madinig ko yung kanyang tinig. Ano yung gusto mo? Nang sinabi niya sa akin ng revelation yun, ako po ay napaiyak. Laki pala ng pagkukulang ko. Na sa aking paglapit sa kanya, ako ng puro ako. Hindi ako nakikinig sa kanya. Doon sa manahimik ako. Kaya blessing in disguise yung pagkakarinig ko sa radyo na yung tinig na yun. Kaya siguro magiging isa sa aking pananaw ngayon ay yung makinig sa Diyos na aking nilalapit. Talagang napakabuti ng Diyos. Marami siyang in-reveal sa akin na siguro darating ng panahon na sasabihin ko sa ating pastor. Purihin siya. Salamat sa kanyang sinabi sa akin.
Amen. Thank you po. Meron pa po ba? Dito. Ayun. Ito naman po ay galing sa online viewers na si Ate Crystalline Solaya. Panginoon, lagi ko pong idinadalangin sa inyo ang pamilya ni Sis Geng at Sus Beng, ang naiwan ni Liam. Panginoon, ang mag-usap sa bawat isa sa kanila. Ibasan niyo ang lungkot sa puso nila. Si Estela po, Lord, iparamdam mo po sa kanya ang iyong mapagmahal para maibsan ang lungkot niya sa pagkawala ng kapatid niya. Provide niyo po ang pangailangan nila in Jesus' name. Amen. At before po tayo mag-proceed sa ating worship, praise and worship, bibigay lang po ako ng isang verse na galing sa Bible, na galing sa Psalm 95, verse 1 and 2. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. Amen. Magandang gabi po. Parang walang sumagot. Magandang gabi po. Ayun, narinig na akong sumagot. Maaari po ba kayong anyayahang tumayo? Tayo po ay umawit ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Marapat lamang pong maitaas ang kanyang pangalan. Amen. Kayo po ba ay naguguluhan sa mga nangyayari sa mundo? Amen. God will give you peace. God will give us peace. Amen po ba? Masarap pong pag hinahanap ang kapayapaan, mag-pray ka, lumapit ka kay Jesus. Ano po? Doon mo mararanasan ng mapayapang oras, mapayapang sitwasyon sa buhay mo. Amen. Kapayapaang nagmumula sa inyo. Kaligayahang nakamit sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Wala nang babantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kayang naisin ang puso ko'y sa piling nyo. Kapayapaang nagmumula sa inyo. Kaligayahang nakamit sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa,
piling nyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling nyo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na masarap sa piling nyo, Panginoon. Payapa sa piling nyo, O Diyos. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon, kailan may di pababayaan. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon, kailan may di pababayaan. Sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo
salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. O sa iyong pagpupuri, Panginoon, ikaw lang ang sasambahin. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman, ang pagpuri ko ay tanging sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman, ang pagpuri ko ay tanging sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman, ang pagpuri ko ay tanging sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Oh, salamat Panginoon. Salamat. Salamat, O Diyos. Panginoon, salamat sa pagyakap mo sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, na sa tuwing lumalapit kami sa iyo, nararanasan namin ang lilim sa piling mo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka.
nagpapatuloy, O Diyos, na aming pananambahan. Hayaan niyo, O Diyos, na manatili ang presensya niyo sa kalagitnaan namin. Hayaan niyo na ang banal na Espiritu maranasan namin, Panginoon. At sa lahat po ng aming gagawin ngayong gabi, wala pong ibang maluluwalhati kundi ikaw lamang. Sa iyo namin ibinabalik ang mataas na pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Muli pong palakpak para sa atin. Amen. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Amen. Pinapakilala ko po ngayon ang ating speaker. Isa po siyang member ng Usher at isa po siyang core ng Sunday School na si Tita Nair Mariano. God is good. God is amazing. God is full of surprises. Talaga po na-surprise po ako bago ako nandito. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Napakabuti po ng Panginoon kasi ay day 16 na po tayo sa 21 days of prayer and fasting. Ang tanong ko po, marami po bang nasagot na sa ating mga panalangin? Amen. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Lord, salamat po sa gabing ito at sa mga katugunan ng aming panalangin. Dalangin po namin ang pagsama mo sa oras na ito. Ikaw lang po ang mataas at mapuri sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hayaan niyo muna nabasahin natin ang salita ng Diyos. Ang teksto po natin ngayon ay matatagpuan sa John 14:27. John 14:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad na binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa at huwag kayong matakot. Noon, ang ating Panginoon Jesus ay nagpapahiwatig sa kanyang mga alagad tungkol sa kanyang kamatayan. Maraming tanong at pangamba tungkol sa kinabukasan nila. Ang mga alagad ay nakakaramdam ng takot at kawalang pag-asa. Pero ano sinabi ni Jesus sa talata ng John 14:27 ay isang pangako na ang kapayapaan ay mas higit na hindi binibigay ng ulitin ko po. Pangako ng kapayapaan na mas higit pa na hindi na ibibigay ng mundo. Sa panahon natin ngayon, nararanasan din po natin ito. Maraming pangamba, tulad ng nakaka-stress, na maraming gawain sa opisina, sa school, ng mga estudyante, saka po yung mga nanay na maraming gawain bahay. Ganin po rin yung mga problema sa pamilya at kawalan ng katiyakan sa mga nangyayaring korupsyon at krisis sa ating ekonomiya. Tayo rin ay nangangailangan ng kapayapaan at hindi basta-basta nakukuha sa paligid. Tulad po nito, isipin po natin yung isang batang estudyante na kalahok sa quiz bee o paligsahan ramdam niya na hindi niya kakayanin. Pero sa kanyang paglahok, nandiyan ang kanyang tatay at nanay, guro na nagbibigay ng suporta, kahit nahihirapan at natatakot o kaba, ay nagkakaroon siya ng tapang at kapanatagan dahil alam niya na may sumusuporta sa kanya at hindi siya pababayaan. Ganito rin ang kapayapaan na binibigay na sa atin ng Panginoong Yesus. Ito ay nakabase sa sitwasyon, kundi sa presensya at pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya po ang title ng mensahe ko ngayon ay I Will Give You Peace.
Peace sa Tagalog po ay kapayapaan. Ang kapayapaan din po ay bunga ng Espiritu. Ito po ay makikita natin sa Galatians 5:22. Kapayapaan. Meron pong 3 puntos na ating makikita sa teksto na binasa natin kanina sa John 14:27. Ang unang puntos po ay ang kapayapaan ni Jesus ay higit sa mundo. Ulitin ko po. Ang unang puntos ay, ang kapayapaan ni Jesus ay higit sa mundo. Ang kapayapaan ng mundo ay nagalok ito ng pansamantalang kapahingahan at madaling mawala, tulad ng pera na madaling nauubos, mga material na bagay na naluluma at nasisira, o kaya yung successful ng buhay natin ay nagiging unstable. Lahat ng ito ay pansamantalang dulot lang nito. Subalit, ang kapayapaan na galing kay Jesus ay tumatago sa ating puso at sa ating isipan. Kahit sa gitna ng problema o pagsubok na nararanasan natin o sa ekonomiya ng ating bansa na nasa recession na dahil sa korupsyon, maaari tayong payapa kung tayo'y maniniwala tayo sa Panginoong Hesus. Kaya ang pangalawang puntos po ay, ang kapayapaan ay binibigay sa mga naniniwala sa Kanya. Ulitin ko po, ang kapayapaan ay ibinibigay sa mga naniniwala sa Kanya. Ang sabi sa talata ay ibinibigay, hindi nakukuha sa sariling talino o lakas natin o sa mundong ito. Kailangan natin na manalig, magtiwala, kahit hindi natin tiyak o alam o nakikita natin yung kabuoang plano ng Diyos. Maraming tao ang natatakot sa hinaharap. Sa kinabukasan, maging sa ating mga kalusugan at kabuhayan. Ngunit kapag tayo ay nagtiwala at umasa sa ating Panginoong Hesus, at ang inangkin natin ang ibinigay niyang kapayapaan, ay magiging panatag ang ating puso at ang ating isipan. Amen po ba? Ang pangatlong puntos naman po ay kapayapaan na nagbibigay sa harap ng pagkatakot. Ulitin po, kapayapaan na nagbibigay ng tapang sa harap ng pagkatakot. Kahit may takot sa hinaharap o panganib, alalahanin natin ang tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ito suggestion, ito po ay pangako na pinapaalala sa atin na huwag tayong mabagabag at huwag tayong matakot kapag ating tinanggap o inangkin ang salita ng Diyos, ipapaalaala natin sa ating sarili kapag tayo ay nakakaranas ng takot at pag-aalala ay mapapalitan ng katapangan. Sinabi ni Jesus na ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo na pangmatagalan at makapangyarihan. Tandaan po natin, sa buhay natin ay nakakatiyak tayo ng pag-asa at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at problema kahit anuman dumating sa ating buhay. Ito po ay isang hamon sa atin. Suriin natin ang ating puso. Kanino ba o saan ba nakalagak ang ating kapayapaan? Dapat po lagi tayo nakadepende po sa ating Panginoong Hesus at pagbabasa ng salita ng Diyos dahil ito lamang ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Sabi nga po, read your Bible every day. Yung tawag sa kantang iyon. Si Jesus ay nag-alok ng kapayapaan na pangmatagalan. Sa kabila ng mga challenges o trials na nararanasan sa lahat na nagtitiwala sa atin ng Panginoong Hesus. Sa sino man na magtitiwala at tatanggap nito ay mararanasan natin ang kaptapangan sa gitna ng takot at kawalang katiyakan. Kagaya po na isang hamon kung ngayong gabi nagsalita at tumayo sa inyong harapan dahil po binigyan ako ng kapayapaan
na nagmumula sa Panginoong Hesus. To God be all glory. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa gabay mo at paghayag na iyong salita. Salamat po sa kapayapaan na pangako mo na binibigay mo sa bawat anak mo. Walang mahirap at mabigat na suliranin kung kami po ay magtitiwala sa iyo. Purihin ka sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Salamat. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay dadako na sa ating panalangin sa gabing ito. Tayo po ay 16 days na po tayo ng prayer and fasting. Ang ating pong pamagat, I will give you peace. Sige po, tayo po ay mag-uumpisa ng manalangin. Ang ating pong reflection, ng una nating, kung meron po tayong dalang booklet, magbukas po tayo ng booklet. Ang teksto po ay sa reflection, ang unang bahagi po ng ating usapin ngayon. Anong bahagi ng katawan mo ang kailangang maranasan ang kapayapaan na nagmumula kay Jesus upang maibsan ang pagod, sakit at tensyon ng iyong dinadala? Sige po, tayo po ay mag-group by 2 at pag-usapan po natin yung ating pong teksto sa gabing ito. Sige po. Aming Diyos na mabuti sa lahat sa gabing ito, hinihingi po namin, Panginoon, anumang mga karanasan namin, Panginoon, sa aming mga buhay, yung pong kapayapaan na nagmumula sa iyo, Jesus, ang aming pong maranasan. Maibsan po, Panginoon, yung aming mga pagod, yung aming mga naranasang mga sakit, at anumang tensyon, Panginoon, na dinadala ng bawat isa, O Diyos, ay sa iyo po namin lubos na pinagkakatiwala. Maranasan ka namin patuloy, O Diyos, na ikaw ang aming dakilang Diyos na maghahari sa aming mga buhay upang anumang mga alalahanin namin, Panginoon, bibigyan mo po kami ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan mo po, Jesus. Amen. Dito naman po tayo sa part 1. Yun. Ipapanalangin po natin. Prayer 2 ng part 1. Sige po, magpa-partner po tayo. Sabi po dito, ipanalangin sa Diyos na pawiin ang ating sobrang pag-iisip, worries at mga kabalisahan na nakakaapekto sa pisikal na kalusugan. Yun po yung prayer 1 na ating pong ipapanalangin. Kung sino po yung partner natin kanina, by 2, muli po ay
Manalangin po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sige po. Sabi po sa John 14:14, kung hihiling kayo sa amin, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Yun po. Anumang hiling natin sa Panginoon, kaya po itong ipagkaloob sa atin, higit po yung kapayapaan at higit po yung ating mga karanasan sa araw-araw nating buhay. Pwede po tayong humiling sa Panginoon. Ang Diyos po natin ay hindi bingi. Lagi po siyang nakikinig sa atin. Ikalawang part naman po ng prayer 2 po, sabi po dito, idalangin na palakasin ang ating immune system ng kapayapaan na hindi ng takot. Sige po, mag-partner po uli tayo at tayo po uli ay magpanalanginan sa part 2 ng ating prayer ngayon. Sabi naman po rito sa Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen. Ayon sa 2 Corinthians 9:7, magbigay sa bawat isa ayon sa ipinasaya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang magbigay ng masaya. Tayo po'y manalangin. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapala na iyong patuloy na binibigay sa amin, Lord. Sa oras na ito, inaalay namin sa inyo ang aming mga handog na may pusong puno ng pasasalamat at kagalakan. Naway gamitin niyo po ito para sa paglalaganap na inyong kaharian at pagtulong sa kapwa. Pagpalain niyo po ang bawat nagbibigay at tugunin niyo po ang kanilang mga pangangailangan sa iyong kalooban. In Jesus' name, Amen. Inaanyayahan ko po na ilagay po ang ating mga prayer requests, yung mga prayer items po natin dito sa unahan
At ay ganun din po yung ating mga offering. Pwede. At yung sa online naman po, pwede po natin ilagay sa ating live, sa comment section ng ating mga prayer requests. At yung sa offering naman po natin, pwede po natin siya isend sa ating bangko, sa TMCC, at pwede din po sa GCash via bills payment. Thank you po. Sa pangalawang part po ng ating mga ipapanalangin, ang ating pong ipag-pray ay ang TMCC Board of Trustees. 1, 2, 3, 4, 1 to 5 po ito yung ating ipapanalangin sa mga Board of Trustees. Muli po ay mag-partner pong muli yung 2x2. Panalangin po natin ang ating pong mga magigiting na mga Board of Trustees. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po namin, Panginoon, inilalapit sa iyo ang iyong mga anak na ito dito po sa aming iglesia ng Damisaya Community Church, ang 12 alagad. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang manguna sa iyong mga anak na ito. Salamat po sa mga buhay nila. Salamat po sa kanilang paglilingkod bilang mga Board of Trustees dito po sa aming iglesia ng Damisaya Community Church. Dalangin namin, O Lord, na sasamahan mo po sila, lalong-lalo na po, O Diyos, sa kanilang mga meetings, sa kanilang mga usapin, para po sa ikaulad at para po sa ikalalawak ng aming iglesyang ito. Pangunahan mo nga po sila, gabayan mo po palagi sila ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na spirito, na anumang kanilang mga plano, Panginoon, ito'y planong manggagaling sa iyo. Ito'y planong para sa lahat, para sa ikalalawak, O Diyos,
ng iyong gawain dito po sa iglesyang ito, Panginoon. Samahan mo po sila at bigyan mo po sila ng kaunawaan sa bawat isa, yung pag-ibig na sila'y magkakatulong-tulong, na sila'y magkakatiyap-tiyap sa mga nihanda mo pong panukala sa ikalalawak, Panginoon, ng aming iglesyang ito. Dalangin din namin, Panginoon, na ang kanilang mga buhay, bibigyan po nila, Panginoon, ng time, ang kanilang paglilingkod na ito bilang mga Board of Trustees. Panginoon, sa iyo po namin sila pinagkakatiwala. Ilalayo niyo po sila, Panginoon, sa anumang mga sakit at karamdaman. At patuloy na pagpapalain mo din po, Panginoon, ang bawat kanilang mga pamilya. Sa iyo po namin sila iniaasa, sa iyo po namin sila tinatalaga bilang mga Board of Trustees. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, karangalan, at tunay na pagsamba sa pangalan mo po, Jesus. Amen. God bless po. Hililing po natin ang Board of Trustees na lumapit dito sa harap para ipag-pray sila. So lahat po ng Board of Trustees, currently 2026, maaari po ba kayo na lumapit sa harap? Ako po at saka si AP Mercy ay kasama sa Board of Trustees. So ibig sabihin, hindi ako magpe-pray. No? Hilingin natin si Pastor Lloyd na lumapit dito. Pastor Lloyd, pag-pray mo kami. Dito po tayo. Yan. Parang inaanto ka pa. Dito ka. Okay. Pray mo. Tayo po tayong lahat. Maaari po ba extend natin ang ating mga kamay patungo po sa mga kapatid natin na ito. Lord, nagpapasalamat po kami dahil ikaw ang tumatawag sa iyong mga anak para maglingkod. Ayon, Panginoon, sa mga kakayahan na kaloob mo. Panginoon, salamat po sa mga anak mo na ito na nakatayo dito sa unahan na tumugon sa tawag mo para maglingkod bilang Board of Trustees. Hindi madali. May mga araw na kailangan isakripisyo ang mga lakad kasama ang family. But Lord, salamat dahil yung kagalakan ng paglilingkod ay nilalagay mo po sa kanilang mga puso. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo pong pagpalain ang kanilang mga pamilya. Ang kanilang mga tahanan na nire-represent. Maranasan nila, Panginoon, ang pagpapala mo, ang biyaya mo. Dalangin din namin, Panginoon, na sa tuwing sila'y magmi-meeting, sasamahan mo po sila, bigyan mo po sila ng katalinuhan sa mga policies, guidelines na babalangkasin nila. Ikaw, Panginoon, ang maluwalhati, ikaw ang maitaas. We pray, particularly din, Panginoon, kay Attorney June, kanyang kalusugan, patuloy na kagalingan ang paranas mo po sa anak mo na ito. At maging sa bawat isa, Panginoon, na Board of Trustees. Hindi naman namin alam, Panginoon, kung ano ang kanilang mga kalusugan, pero ikaw ang nakakaalam nito, Panginoon. We pray and believe, Lord, na pagagalingin mo po sila. Paranas mo po sa kanila, Panginoon, ang kalakasan na nagmumula sa iyo. At sa lahat ng gagawin ng kanilang mga kamay, lakipan mo po ito, Panginoon, ng iyong himala at pagpapala. O Banal na Espiritu, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na lumukob sa mga kapatid namin na ito at patuloy nilang maranasan ang gabay at kapayapaan na nagmumula sa iyo, Lord. Salamat po. Pinupuri ka po namin, niluluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Para sa atin pong pagtatapos, inaanyayahan ko po kayo na mag-uwi po ng mga slips natin para po sa ating mga kapamilya, kaibigan, sa mga katrabaho naman po natin na hindi makaka-attend dito sa ating prayer and fasting.
Gabi-gabi po pagkatapos po ng prayer meeting, pinopost po sa ating online o sa TMCC page ang reflection questions for the night sa ating Facebook page. Sa lahat po na in-encourage po na i-share ang reflection para makabless ng ibang tao. Pwede din po mag-share ng testimony o kaya pasasalamat. Itay po ito sa ating comment section. Lahat po ay ini-encourage na bumili po ng ating t-shirt na gagamitin po natin sa Thanksgiving sa January 25, sa Sunday na po. Pwede po natin makita ito sa likod kila Kuya Chris po. Doon po sila Kuya Chris pa yun. Sila Kuya Chris po doon. Meron din po tayo doon cup para po pagka gusto po natin magkape. Sa t-shirt po, yung 100 po is magpupunta sa TWC fundraising. At yung sa mug din naman po. Magkano yung mug? Yung mug is 150. At yung sa February 7 naman po, magkakaroon po tayo ng Mental Health Profits by Dr. Aliena Fuentes, 8 a.m. to 12:30. Meron po tayong fees na 75. Magaganapin po siya sa David Hall. Tinatawagan ko po si Pastor Rodelio. Ako po si Pastor Rodelio. Evan, thank you so much. Bago po tawagin si Pastor Rodelio, nasabi ko na yata sa inyo, isang magandang gawin pagka prayer and fasting, So we read our Bibles. Meron naman tayong assigned reading per day. Dagdagan niyo yung chapter. Another thing na i-practice ay magbasa ako ng mga libro na may kinalaman dun sa ating pinagpe-pray. Halimbawa, itong book na to, title ay Receive Your Miracle Now by Bob Sovelli. Okay, so we'd like to share some excerpts galing dito. In chapter 6 niya, ang title, Are any among you sick? Galing ito sa James, basahin ko lang yung verse. Sabi dito, James 5:14-15, Are any among you sick? They should call for the elders of the church and have them pray over them, anointing them with oil in the name of the Lord. The prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise them up. And anyone who has committed sins will be forgiven. Meron siyang dalawang diniin dito, yung explanation ng word ng sick at saka explanation ng word ng save. Yung sick daw dito, hindi lang physical. Kasama yung emotional, kasama yung mental, kasama yung spiritual. So when the Bible says sick, or particularly this verse, kasama yon. So kanina yung tanong, di ba? Sabi nun sa tanong, anong parte ng katawan mo ang, nangangailangan ng kapayapaan? Parang ang hirap i-relate, yung katawan nangangailangan ng kapayapaan. Kanina naisip ko, isip kasi nagugulo, o kaya puso nagugulo. O kaya stress, yung noo kasi kumukunot pagka-stressed. Pero if you will think about it, related yan. Alam naman sa medical science yan, pagka ikaw ay stressed out, apektado yung iyong katawan, apektado yung iyong pag-iisip. So kaya nga pagka daw high blood ka, dapat, pati kahit diabetic, pinapaiwasan yung stress. Ang problema natin ngayon, harapin mo yung katabi mo, minsan yung katabi mo stress, nakaka-stress. Hihiwalayin mo ba? Yung asawa mo nakaka-stress, yung anak mo nakaka-stress, yung bansa natin nakaka-stress, paano ka aalis doon? So, ang ganda nung word, kasi yung the Lord will save the sick. Yun daw save doon, hindi lang healing physical, kundi deliverance, at saka peace. Yung word na peace sa Old Testament ay shalom. Yung shalom, hindi lang peace of mind. Yung shalom daw ay completeness, kakumpletuhan. So when they greet one another, shalom be upon you, peace be with you, it means be complete. Yung kalakas, yung physical mo gumaling, yung isip mo magkaroon ng kapayapaan,
yung kalooban mo pumayapa din, and everything, and everything. So, i-claim natin yung sabi ng word. Sabi ng word, kung meron tayong sakit, call the elders of the church, ask them to pray for you with the anointing of the oil, and the prayer done in faith will raise the sick person from the sick bed. So, ganyan po gagawin natin ngayon. Tayo po tayong lahat. Okay, tayo tayong lahat. Tapos, kung ikaw ay may sakit, o meron kang nare-represent na may sakit, ulit, lapit tayo sa harap. So yung sakit, hindi lang physical, maaring may sakit sa bulsa. Pwede rin yung ano. O kaya, may sakit sa kalooban, sakit ang kalooban, etc. O parang kailangan mo ng kapayapaan, lapit po tayo rito, pe-pray tayo. Yan. So this time, sige, lapit. Hihilingin ko po ang Board of Trustees to minister to our people. Kasama po yung mga pastors na nandito. This time, kung kayo po may sakit, yung mga Board of Trustees saka pastors, pinag-pray na tayo kanina, kayo naman po magmi-minister sa mga kapatiran. Kasi yun ang sabi ng word, no? Call the elders of the church and let them pray over you. Sige, lapit po tayo, Liro. Huwag ko kayo matakot. Dito. Lapit. Yan. So, lapit. O Board of Trustees, dito tayo. Saka mga pastors, dito tayo. Tita Lynn, Pastor Lynn, Pastor Lloyd, Pastor Arnel. Sino pa mga pastor dito? O yung mga pastor ng church plant. Lapit po rito. Ate Lorna, Pastor Lorna. Ba't tayo lumapit ng mga pastor na tinatawag ko? Lapit. Pastor Rudelio. Dito. Yan, lapit. Okay. Meron pa ba? Meron pa ba hindi nakita? Yan, okay. Mga board. So, ganito gagawin natin. Lumapit kayo, pagpe-pray namin kayo. Pastor Amiden, lapit. Pagpe-pray namin kayo. So, bawat isa, taas ang kamay. Pag nilapitan kayo ng board o kaya ng pastor, they will lay their hands on you. Pwede niyong sabihin sa kanila kung ano yung matter na gusto niyo ipag-pray. Pwede rin hindi. Kung secret, sabihin niyo po, secret to, Chairman Ega, secret to. Okay lang. So pagpe-pray namin, Lord, yung secret na yon gumaling. So, ganun. Pagka napag-pray na kayo, baba na para malaman namin na naipag-pray na kayo. Okay po ba yun? Lapit po rito. Kunuel, pagka nandyan, di ka dito. Bahala ka dyan sa likod. Okay. Babantayin na daw niya yung likod. Okay. Sige po, taas ang kamay. Then, let's start praying.
Pag naipag-pray po kayo, balik na kayo sa upuan nyo para po magkaroon ng pagkakataon pag-pray yung iba. Yung hindi pa na pag-pray, manatiling nakataas ang kamay, lalapitan po namin kayo.
Lord, salamat po sa kapayapaan na pinikaloob mo sa bawat isa sa amin. Alam namin ang kapayapaan ay sa iyo lamang nagmumula. Hallelujah. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon. Inihiling ko po ang bawat isa na lahat po tayo tumayo. Ituon po natin yung ating mga kamay dito sa mga prayer request na ito. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po dun sa mga katugunan sa aming mga panalangin, Panginoon. Ngayon pa lang, nagpapasalamat po kami ng marami sa iyo, Panginoon. At ngayon po sa mga prayer request na dito, ngayon din po yung mga pasasalamat sa katugunan ng mga panalangin, Panginoon. Hayaan mo po, Lord, na ikaw ang patuloy na magbigay ng katugunan sa aming mga panalangin. Na bawat isa sa amin, anuman pong gaano man po kahirap, kabigat ay yung mga panalangin, yung aming mga kahilingan, alam namin sa iyo, Lord, mayroon kang katugunan, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Wala po kaming ibang pupurihin sa lahat ng ito kung hindi ikaw, aming Diyos. Salamat po at sa nalalapit po namin na pagtatapos ng aming prayer and fasting sa Sunday, Panginoon, patuloy na maranasan ng bawat isa yung katugunan, Panginoon, ng aming mga panalangin. Lalo na po, Lord, yung mga panalangin sa mga karamdaman, Panginoon, patuloy po namin itong pinagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. Hindi po madali. Pero sa iyo, Panginoon, lahat po may katugunan, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng ito. In Jesus' name, amen. Taas po natin ang ating mga kamay para po sa ating benediction. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Nawa po matanggap ng bawat isa yung dakilang pag-ibig mo, Panginoon, at yung patuloy na pagliligtas ng aming Panginoong Yesus, na siya lamang ang pinanggagalingan nito, Panginoon, maging ang pagsama at pagkasi ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin ay patuloy na magbigay sa amin ng kapayapaan hanggang sa makita ka namin, Panginoon, ng mukhaan. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May picture ba? May picture daw po.